inherit you in your right over me. I'm sorry, iniwan Subukan ni Mara din na makakalap ng mga impormasyon tungkol kay Lily. Dito nga ay pinuntahan niya ang isa sa crew ng barko. At dito rin napag-alaman niya na sadyang wala na ang kanyang anak na si Lily dahil ang kwento nito ay kasamang lumubog ang kanyang mga anak kasama ang kaibigan nito. Ang hindi nila alam, ang anak niya ay dinala sa labas at doon nga ay naisipan na ibalik na lang ito sa kanyang tunay na ama na ito nga si Ramir. Isang kamag-anak ng kanyang kaibigan ang nagdala nito sapagkat ang kaibigan naman niya ay talagang hindi nakaligtas sa paglubog ng barko. Kaya wala ng option ang kamag-anak ng kanyang kaibigan kundi ibalik na lang ito sa tunay na tatay. Parang binagsakan ng langit at lupa itong si Mariden. Gabi-gabi ay siyang umiiyak at umaasang balang isang araw ay makikita niyang muli after 20 years ang kanyang anak na si Lily. Subalit dahil sa awa ng kanyang asawa, pinayuhan niya ito na mabuti na ilibing na lang ang lahat ng alaala nitong si Lily at tuloy nang mag-move on. Dahil narinig na nga niya ang isa sa staff ng barko at yun ay wala ng pag-asa, sadyang wala ng katuturuan ang paghahanap niya dahil wala na nga talaga ang kanyang anak at kailangan niya itong tanggapin. At naisipan na nga nila na ilibing ng formal itong si Lily kahit wala doon ang bangkay. Ang kanyang mga alaala na nakatago sa box ay nilibing nila ito sa sementeryo, tanda na magsisimula na si Mariden na mag-move on. Tuturuan niya ang kanyang sarili na tanggapin ang lahat-lahat at huwag nang umiyak at magpatuloy na lang sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, dahil sa napag-alaman ni Lilith na sakit ng kanyang tinang ay labis siyang nag-aalala. At dito nga inakwento niya na kailangan nga daw ng 50,000 ayon sa kanyang pananaliksik sa Google at sa iba pang mga news. Ang tumor ay kailangan maoperahan. Benign ito, ngunit kailangan maagapan para hindi na nga tuluyang lumaki pa. Problema nga itong si Emong kung saan sila kukuha ng ganoong kalaking halaga. Kahit umano pagsasama-samahin ang kanilang mga ipon ay hindi pa rin ito aabot. At galit naman itong asawa ni Emong at sinabing kung hindi dahil umano sa pagpupumilit ni Lilith na pumasok sa law school, nag-aaksaya lang umano siya, hindi sana ay mayroon silang emergency fund para sa ganoong pangyayari. Sinisipan niya itong si Lilith. Si Lilith umano ay isang malas. Dahil sa kanya ay nakulong sa tinang, ngayon ay nagkasakit pa at nasaksak pa sa loob. Dapat umano ay hindi na lamang siya inampon at hinayaan na lang na abandonahin kagaya ng kanyang ina. Subalit si Lilith, kahit na nakakarinig ng mga masasakit na salita mula sa kanyang tita, hindi siya susuko, gagawan niya ng paraan.